Tapos ako ng senior high school, nag-apply ako ng Save More Bagger. Doon lahat nagbago, yung pamumuhay ko. Hello friends! Grabe to. Parang ang iniisip ko kasi is, ano dito? Hot cake ngayon yung yung magiging topic. Kasi related dun sa mga riders. So, welcome. Ito yung kasama for today. So, mapagpalang araw sa inyong lahat. Salamat sa dalawang itong kasama ko na ako in-invite nila sa kanilang page na Tito Charlie and Friends Talk. Tama ba? Tito Charlie and Friends. Ako nga po pala si Owel Algalion, 26 na taong gulang. Ngayon ay tinatahak ang Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. Kasalukuyang 4th year college na at pag-graduate na rin po sa susunod na taon. At ayun po. Sige po, pagpatuloy na po natin. Yun. Okay. Galing agad. Kaya nga eh. So yun, background story, si Owel ay currently rin working student. So yun. Ang kanyang apps ay Grab Food. So yun. Anong pangarap ng isang Owel? Lalim agad. Isang pangarap ko, siguro ihahalin tulad ko sa pangarap ng lola ko. Kasi syempre, kung di dahil sa kanya ay wala ako sa kinalalagyan ko. Kung di niya ako kinuha sa Bicol, hindi ako makakapag-aral. Siguro, ang pangarap ko lang naman maging maayos ang buhay ko, may stable na trabaho, at yun lang. Siguro, magkaroon ng isang kompletong pamilya na hindi ko naranasan ng bata pa ako. Yun lang. Kaya yun. Bali si Owel nga, yun, lola niya yung nagpalaki sa kanya. So, wala lang. Kailan ka kinuha ng lola mo? 2005, 5 taong gulang ako. At after nun, pagdating ko ng Marikina, hindi nila ako maintindihan yung salita ko eh. Kasi nga, taga-probinsya ako. Kaya, sa paghigpit sa akin ng lola ko, iningatan ako na huwag ako mapaaway. Yun nga, di naman ako palaway na lumalaki ako. Medyo pasaway lang talaga. Yun lang naman talaga, hindi maiwasan. Hindi maiwasan. So yun. Talagang ever since si lola mo na talaga yung nag-alaga sa'yo. Hindi ko nga alam na may kapatid pala ako nakasama doon, si Kuya Alan. Nalaman ko lang na kapatid ko siya, mga 8 or 9 na ako, nagkakaisip-isip na ako. Kasi marami kami sa bahay, hindi lang ako, may mga kasama ko na tsuhin ko. Marami kami sa bahay, kaya aramdam ko na kagad yung bigat na nandun sa bahay na hindi ka pwedeng maging komportable. Dapat may kilos ka lang na tama lang, na ayon lang. Ganun po. Ganun no yung mafe-feel kapag nakatira ka sa mismong, yung parang hindi mo sa magulang. Parang oo. Kasi nangyari, syempre, sila as a family whole. Tapos ikaw parang lumalabas, alingket-ket ka lang, di ba? Hindi mo masasabi na parang may mga kakampi ka. Syempre, nandun yung lola niya, pero hindi ganun yung feeling kasi. Di ba? Paano ka naman, since di ba working student ka, paano mo naisipan or ano yung nagtulak sa'yo para maging working student? Nagsimula lahat ng ito nung high school ako. May kababata ako, si Puto. Si Puto at si Kevin. Shout out. Shoutout sa kanilang dalawa. Ngayon nakita ko naman, maayos naman ang buhay nila. Nagsimula lahat, nangangalakal kami. Then, siyempre, hindi sapat eh. Hindi sapat yung pangangalakal. Nag-ararakit talaga ako maglinis ng bahay. Nagtatanggal ng mga damo sa garden, sa mga bakuran nila. Tapos, nagsimula sa pag-ending card. Hanggang sa nakatapos ako ng senior high school, medyo nagkaroon na ako ng papel, yung diploma ng senior high school. Nag-apply ako ng Save More Bagger. Doon lahat nagbago, yung pamumuhay ko. Hindi ako maano sa pera, magastos. Nag-ipon talaga ako. Kulang-kulang nakaipon din ako ng 40,000 sa Save More Bagger. Talaga? Opo. Hindi talaga ako magastos. Matipid talaga ako. Kahit nung nag-ending ako, matipid talaga ako. Doon ako kinausap ng kuya ko na kunin ko na yung, ako na daw yung sumalo ng motor niya, babayaran ko na lang siya. Siyempre ako, kuya ko naman yun. Kasi naman bumili ako sa ibang tao, mas kilala ko naman yung kuya ko. Dinarab ko na. So, in-apply niya ako ng Lalamove. Then doon lahat nag-start yung paglalalamove ko. Kulang-kulang 3 years ako naglalamove. Marami ako naging experience. Pinapakit ako sa mga
fifth floor, 10th floor. Yun. Yung unang mga part na yun, hindi ko naman alam na hindi pala dapat Hindi kami, pwede. hindi kami umaakyat. Kasi since pandemic ako nag-umpisa nun eh. Kaya ang nangyari nun, sumusunod lang din ako. Halos lahat naman ng customer ko nagbibigay naman ng tip. Kasi kung iisipin mo lagi na, hindi naman namin trabaho yan eh. Mas magiging pabigat lang sa isipan mo. Sundin mo na lang. Wala namang mawawala eh. Kumbaga, tulong mo na lang din naman sa kanya. Nangangailangan din siguro. Ganun. Magandang mindset. At after ko naman maglalamove, ituloy-tuloy ko na. Nag-joyride din ako. 1 taon. Joyride yung may tao na. Pasahero na. Oo. Mabuti na nga lang po, hindi pa uso yung nangyayari po sa panahon Kaya ngayon. nga eh. Kaya nagpapasalamat ako at hindi ako napasama, na aksidente. Sumunod po ay nag-food panda ako. Dami Lahat ata, dinaanan na. Ito na po yung nagde-deliver na po ako ng pagkain. Ang kalaban lang dito is yung bagot o yung mainipin ka sa mga merchant, yung mga store pag matagal may luto, matagal may proseso. May mga store talaga na pag sobrang tagal, gaya 1 ng hour yung iba, di ba? Oo, ano yung Filipino na store? Manam. Manam. Ayun, matagal. Pag pinasukan ka daw ng Manam, Talaga? tulog talaga biyahe mo. Ikaw huli naman pong trabaho ko ngayon ay Grab Food. Dahil nga nawala na po yung lalamove ko at sakto naman po pumalit ang Grab Food. Mag-iisang taon na rin ako sa Grab Food. At ayun, siya ang nagpapatuloy sa pag-aaral ko upang masustentuhan yung mga financial na pangangailangan ko. Kaya papasalamat ako na may ganito na sa panahon natin ngayon. At hindi lang yun kasi hawak ko yung oras ko. If ever may mga groupings ako or may mga gagawin sa eskwelahan, pwede ko naman siyang i-off. Ayun yung kinagandaan sa hindi ka full-time worker o full-time work na estudyante. Yun talaga yung pinaka-root ng benefits ng nung pagiging rider eh. Yes. Good thing na kunyari, may break ka o kaya after office mo, pwede ka nang dumiretso biyahe, di ba? Yes, tama. Pag kaya pa, pag may lakas ka pa. Oo. Pag may kaya, talagang ang gas lang, pwede na yun. Yun nga. Kasi syempre worn out ka sa school, di ba? Lalo ka na, 4th year. Andiyan na lahat ng college, pressure. College, andiyan na lahat ng yung mga major. Tapos yung pressure pa. Kung talagang, syempre, di ba, porsigido ka matapos eh. Tsaka ngayong 4th year, talaga nandiyan na lahat ng Mahihirap. mahihirap. Kasi sabi nga nila, yung pinakamahihirap naman yun eh, sa dulo naman, magiging maganda naman yung kalalabasan yun. Tama. Ayun talaga, naniniwala ako sa... May pot of gold every end of the rainbow. Wow. Nakasaan. Yun lang, hindi natin alam. So, paano mo nababalance eh? Yung Oo trabaho, asikaso sa bahay, saka yung work. Ang pasok ko sa eskwelahan is Monday, Tuesday, and Friday. Hindi naman pare-parehas ang oras ko. Yung Monday ko, nag-start ako ng 6 to 9. 6 ng gabi hanggang 9 ng gabi. So yung umaga ko, doon ako nag-asikaso sa bahay at isisingit ko pa yung pag-work ko kasi sa Grab may mga planner, which is yung planner, yung may oras yung trabaho mo. Kaya ngayon yung kinagandahan ko. May 5 to 8 a.m., may 2 to 5, may 11 to 2 p.m., may 2 to 5 p.m., may 5 to 8 p.m., and 8 p.m. to 11 p.m. Kaya marami kang pagpipilian. Pwede mong maset kung saan ka mag-work, kung saan ka maluwag. Kaya medyo nababalanse ko pa rin kahit papano. Galing. Laki ring tulong talaga ng mga ganyang service. Talagang, yun nga, nakakwento ko nga lagi na ang way lang dati para makapag-work ng time namin, yung pinaka-convenient, madaling pasukan, fast food. Di ba? Service crew talaga. Service crew. Which is, pupunta ka pa doon. Doon ka mag-a-apply. Diba? O, hindi, yung kung ba mag-work ka, pupunta ka pa doon, mag-expense ka pa ng pamasahe. Tapos yung work hours mo, depende pa sa schedule ng mga... Na ibibigay nila. Oo, na ibibigay nila na parang free doon sa mga employee na fixed schedule. Unlike ngayon, kita mo may mga Ang dami nang opportunity. pwede. Share ko lang din po sa inyo, sa mga classmate ko kasi may mga trabaho rin sila. Sila rin may mga nasa fast food, nasa BPO, nasa ibang-ibang trabaho. Pero pag pumapasok po sila, minsan talaga hindi nila maiwasan na hindi na sila nakakaunawa ng pakikipagtalakayan, mga lektura. Kasi pagod na. Pagod na. Kaya minsan, kahit ipaliwanag mo sa kanila yung mga gagawin, talagang uunawagin mo na, sige, pagpasensyahan nyo na muna. Baka pagod lang siya, inaantok lang siya. Tayo na lang mag-adjust. Kung baga, tulungan na lang. Kasi sa second year naman, pag OJT, kanya-kanya na talaga. Kanya-kanya na paggawa ng lesson plan, kanya-kanya na pagtuturo sa mga bata. Kaya talagang tulungan lang talaga ngayong first sem. Sa panahon ngayon, kaya mo pa silang matulungan, go na lang, no? Kaysa
mag-fail. Pero yun nga, next sem, kailangan sa sarili na nila mismo tutulungan nila. Kasi individual na, tama? Yes po. Tutulungan ka lang ng co-teacher mo, pero i-guide ka lang. Kasi ikaw yung pinaka-priority na magturo sa bata. Yun ang pinaka... Ayun yung parang medyo, parang face-to-face na magtuturo Yes kayo. po. Ganun. Ano yun? 300 hours. 3 buwan mong bubunuin yun sa... Ako kasi, sa Marikina High School, kasi nga doon ako nag-aaral ng high school at meron din akong kakilalang teacher na sana papili niya ako para mas may advantage na rin kasi pag may kakilala kayo. Kumbaga, hindi ka na mangangapa na sino kaya itong teacher na to, ano kaya pag-uugali nito. Eh, yung kakilala ko, medyo close na kami dahil naturuan niya rin ako nung high school ako at kinausap ko na rin siya. Kaya sana papili niya ako. Sana mapili. Kung hindi, maghahanap ka pa ng bagong school or Meron ibang pang isa teacher. sa Barangka naman. Oh. Kakilala rin din. So yun pala, mas maganda nga kung may connection ka na. Para at least alam mo kung paano siya magturo, kung paano kanya i-guide. Yes. Diba? Galing. Ano yung pinakamahirap na challenge na na-experience mo as a working student? Siguro po nung tumigil po ako nung nakaraang taon ng November. Tumigil na. Tumigil po ako ng pag-aaral. Kasi Oh. nagkaroon na ako ng problema sa financial problem. Parang nag-decide na ako na anong pipiliin ko, ipagpatuloy ko to, pero kinakapos na ako sa pera ko. Hanggang sa hindi ko na mabayaran yung mga pangangailangan ng motor at iba pang mga bills. So sabi ko, sige, second sem naman na. At hindi lang din kasi yung naging problema sa kanya financial, naging problema ko din yung mga gawain sa eskwela na sinasabi nila na napakababaw mo naman, sir. Oh, well, bakit hindi ka pa tinutulungan ng mga kasama mo? Hindi kasi ganun siya kadali. Meron tayong pride na gusto nating ma-execute na makatulong tayo sa kanila. Pero, syempre, ayaw din natin maging pabigat sa kanila. Kaya, sabi ko, tigil muna ako. Di naman masama magpahinga eh. Pagbalik ko, magiging handa ako. Magiging ready yung financial ko. At talagang tatapusin ko na kasi hindi na ako pabata, patanda na ako eh. Sabi yung ganun sa sarili ko. Yun nga, tama rin yung mindset mo na talagang buti, pinurso mo mabalik. Yes. Makabalik pala, Yes. di ba? Kasi nakikita ko na kasi sa mga ibang tao, sa lugar namin, at sa ibang mga kilala na hindi ko naman sinasabing hindi sila hanggang dyan lang, di ba? Gusto ko kasi talagang may marating din kahit pa paano. Maranasan magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng sariling bahay, tas kompletong pamilya, yung masaya. Masaya na kahit may problema, nagagawan pa rin ng paraan. Tama. Di ba? Hindi kasi siya, kumaga yung pangarap, andiyan yan. Pero kung paano mo siya i-execute, di Ano ba? nga po ba yung kasabihan na yung hindi lang dapat ka magsalita, dapat gawin mo rin. English yun eh. English, wag na. Sige. Kaya mo yan. Sige, later. Action. Action. Louder than... Okay. Ayun, Mas action madali speaks pala louder. to. Ayun, action Ayun. speaks Yan ito. louder than words. Gustong-gusto Pero ko meron na kasing isa pa na parang, do your talk pala. Kala ko. Ah. Simple lang Or siya, walk pero your diba? talk. Walk your talk. Yan. At least, nandun na tayo sa malapit sa talk. Tama. Diba? Basta hindi masama mangarap. Hindi naman sinasabing porket nangarap ka, matutupad mo lahat eh. At least andun yung pagpupursigi mo, matupad mo kung ano yung mga pangarap mo. Hindi mo agad yan matutupad ng isang, diba? Yan, tama. May nagsabi nga sa akin na isang professor na yung pangarap, dapat yung kaya mo lang. Kasi kapag yung pangarap sobrang taas, baka malunod ka pag di mo maabot. Kumbaga, yung pangarap na kaya mo lang. Kasi kung alam mo naman na hindi mo naman kaya maabot yung pangarap na yun, alam mong medyo siya magastos o talagang pagdadaanan mo yung butas ng kurayom, talagang mahirap. Siguro naniniwala talaga sa sinabi niya na yun. Kaya sabi ko, sakto lang, katamtaman lang. Pero di siya sabing mababa. Kumbaga, may mararating din talaga sa buhay. Siguro mangarap ka ng kaya mo. Tapos pag nandun pag ka na-meet na, mo na, mangarap ka pa ulit. Yan. Di ba? Galing, nag-meet tayo doon. Nag-meet tayo doon. Kasi di ba, ang... Para hindi natatapos yung pagpupursige mo sa buhay. Tama. Pati ang tao kasi, sa totoo lang, ang likas sa tao na walang pagkakontento. Totoo. Tama Totoo po, yan. totoo po. Pero ilalagay mo sa lugar. 'Di ba? Hindi porket walang pagkakontento sa maling bagay na. 'Di ba? Pwede mong wala kang pagkakontento sa nararating mo. Gaya ngayon, kunyari, meron kang gustong tapusing pag-aaral. Sumunod niyan, magtatrabaho ka na. 'Di ba? Yes. Sa susunod na noon, magpupundar ka na. Parang step by step lang, 'di ba?
ang sinasabi nga nila, mas pressure pa daw pagkatapos mo daw mag-aral. Kasi nandun daw yung Yes. pinakatotoong buhay. Ito na ang Kasi sabi nila, reality. hindi mo na, pagkatapos daw, ano na ba next? Ano na ba gagawin ko? Parang ganun daw mangyayari dyan. Wala nang module, wala ka ng guide, wala ka ng curriculum. Sarili mo na talaga yung Tama. Sarili mo na yung... Hindi na tao ang teacher mo. Tama. Basta wala. Di ba pag nag-aaral nga may curriculum, di ba? Yes. Sa buhay Wala nang natin, guide. wala na. Wala. Ikaw na, gagawa ka na ng sarili mong path. Tama. Ayun, pwede ka bang magbigay ng memorable moment mo sa customer? Siguro Yung po, sa lahat ng sa lahat ng service mo. Yung pinaka talaga. siguro po, dalawa to eh. Yung isa Sige. muna, papunta na ako ng SM Marikina, may nasiraan kasi na kotse. Mhm. So nagtrabaho kasi ako sa JSM Tire Center, hindi ko siya naisingit. Gusto ko lang Pero sana, pala. gusto ko lang sana batiin si Boss J. Marcelo, sumalangit nawa. Boss, siya sa dahilan kung bakit ako nakapag-aral. Siya yung pinakatumulong sa akin kung paano maging tao o paano makibagay sa ibang tao. Kaya nung nakita ko na sira yung sasakyan, marunong akong magkabit ng stock na gulong. So naplatan, tinanggal ko. Hindi siya tumihingi ng tulong pero nakita ko nahihirapan na talaga siya eh. Mayaman siya, talagang pawis na siya. Sabi ko, sir, tulungan kita, okay lang ba? Hindi ko inisip yung kapalit kasi sabi ko, may booking naman na ako eh. May booking na ako. Di, tinulungan ko, tinanggal ko. Yun nung kinabit ko, pawis na siya eh. Hinigpitan ko ng maigi kasi baka matanggal yung gulong. And then after nun, sabi sa akin, sir, wait lang. Sige po, wait lang. Yung ganun. So, binigyan niya ako ng 500. Walang palugay. Binigyan niya ako ng 500. Sabi niya sa akin, maraming salamat sa'yo. Kanina pa talaga ako nandito. Wala sa akin pumapansin talaga. Kaya sabi ko, Galing. thank you. At yung pangalawa naman, yung buntis na naging customer ko. Sabi niya sa akin sa notes, buntis po ako, sir. Pwedeng pakiakyat. Wala talagang elevator. 13th floor. Sa may Eastwood. Nasiraan? Parang ganun? Nasiraan. Pandemic days yun eh. So, sabi ko, sige po ma'am, iaakit ko na lang po. Di inakyat ko. Pagkarating ko din doon, syempre, binigyan niya rin ako ng tip. Matik naman, in-expect naman natin na gano'n. Pero ang pinaka-aral sa akin doon, kasi, dalawa yung anak niya. So, ang dalawang anak niya, parang gutom na rin talaga. Gutom na yung dalawang bata. Yung talagang pagkarating ng pagkain, binuksan na kagad. Kaya sabi ko, ma'am, pwede magtanong. Wala po ba kayong asawa? Nasa trabaho pa daw yung asawa niya. So yun, kaya sabi ko, napakalaking bagay talaga ng mga delivery riders sa mga ganitong sitwasyon. Totoo. Kaya kahit papano, nagpapasalamat ako na nakatulong ako. Yun po, yun po yung naging aral sa akin sa pagiging delivery rider po. Cute nun. Kasi di ba, totoo naman eh. Ang convenient na no? Gaya nun, hindi mo naman masasabi na hindi inaasikaso ng asawa kasi nga kailangan magtrabaho, 'di ba? So may iba kang mode para maka-avail ng pagkain. Yun nga lang sa case niya, hindi uubra talaga na may aakyat doon. Opo. 'Di ba? Opo. Yung iba sasabihin, ma'am, hindi po pwede. Di ba? Yun nga. Pero Yung mga kasamahan kong mga kapwa rider ko, minsan puro puro reklamo. Kaya ang ginagawa ko, lumaalis ako. Kasi pag nabibigyan ka ng reklamo, puro negative na Oo. thinking, parang Ma-absorb mo minsan eh. Totoo po pala talaga yun. Tapos nakakaramdam din tayo ng mga evil ay nakasama sa trabaho eh, no? Kala mo tagapagmano ng mga trabaho eh. pagka napapaligiran ka ng ganun, Umaalis talaga ako. Pwedeng ano mo ma-absorb mo. Totoo pala talaga yun. saka hindi maganda siya. Kasi, bandang ulit ka mo, galit siya. Galit sila dun sa nag-order. Tapos na. Pag, Kinakwit. di ba? Ang Sa next, kinabukasan galit sa next customer mo, iba nang kausap. O kaya next booking mo lang, iba na yung kausap mo. Pero yung galit mo nandun pa. So, nasa iyo pa rin yun. Ikaw na lang yung nagdadala. Di ba? Kaya naniniwala talaga ako sa pinaka-first booking nagsisimula lahat ng magiging mangyayari sa unang araw mo. Kapag ang unang booking mo, maayos, tuloy-tuloy po yun. Pero nangyari po sa akin, unang booking ko hindi maayos, pangalawa hindi maayos, yung pangatlo, tuloy-tuloy na yung maayos naman siya. Yung So, minsan positive nagtalo pa yan. kayo dahil mali naman po talaga address niyo, ma'am eh. Yan yung mga common. Ginawan mo ng paraan, hinanap mo, sinearch mo sa Google Maps. Sabihin ko, ganun po ba, ma'am? Siyempre, ayoko na ipagpatuloy yung bata. Ahaba lang. Kaibigan na, sige po, ma'am, ito na po yung pagkain. Sorry po at pasensya na po. Yan na lang. Yun yung gandang approach rin minsan. No? Wala naman kasi mawawala kung magpapakumbaba kasi ikaw pa rin talo eh. Kahit tama ka, sa customer sila eh. Kahit mali sila, kung i-report ka niyan, mawala ka ng trabaho, di kawawa ka pa. Yun, di ba? Nasa kanila yung control, no? Ayun ang lagi kong sinasabi, ayun din lagi sinasabi sa akin ng kuya ko. Kaya
salamat din sa kanya na sabi niya sa akin, ikaw well, medyo may ng ulo mo, mareklamo ka sa trabahong yan. Pag nagreklamo ka, pag nawalan ka ng trabaho, saan ka kukuha ng pang-aral mo? O, katulad ko, may pamilya rin ako. Hindi kita natutulungan ng marami, pero natutulungan natin ng sapat lang o sakto lang din dahil na may pamilya rin ako. Siyempre, priority Kaya niya ako naman, naunawaan ko naman po yung kuya ko. Kaya kung makatulong siya, thank you. Ayun lang naman siya sabi ko sa kanya. Hindi kasi ako showy na kapatid, kumbaga. Na ipapakita ko lang talaga yung ugali ko pag magkakasama lang kami. Pero pagka sa chat, hindi talaga ako panay chat sa mga kapatid. Hindi siya cheesy. Oo. Yun ang, sa pag-approach nga talaga minsan, no? Pero minsan, hindi rin natin makontrol yung emotion ng mga rider kasi gaya nga nun, nabanggit mo, kunyari, unang booking niya, pangalawang booking, puro bad trip, malipin location, tapos arrogant yung mga customer. Syempre, nandudun pa rin yung inis, pero yun nga, kung magpapadala ka sa galit, baka ikaw rin yung talo sa huli. Tsaka, ang pinakamahirap din sa pagiging rider kapag umuulan. Ayun. Ang pinakamahirap. Kaya Kasi ako katulad ko, kasi ako syempre, bata pa ako, 26 lang ako. May mga kasama akong matatanda na, mga lolo thunder na talaga, nag-grab pa. Minsan, tinatanong ko sila, sir, ba't nag-work pa po kayo? May anak po ba kayo na graduate na? Minsan, may nakausap ako, meron daw. Ba't nagtatrabaho pa kayo? Ang sinasabi nila, hindi, manghihina lang ako sa bahay. Yun sinasabi nila sa akin. So, Yun yung mga... inisip ko, paano pag umuulan? Baka, o kaya pagkagabi, hindi naman doon sila sumasagad. May oras lang din talaga yung trabaho nila. Kaya, kahit pa paano, ano pa rin sila, na naiisipan pa rin nila na may oras na yung trabaho nila. Hindi sumasagad. Sakto Minsan lang. yung mga matatanda, talagang pag nasanay sa trabaho, saka Ayaw may magpahinga. sariling pera. Yun kasi yun, yung may sariling Oo. pera ka. Mahirap, Iba pa rin pag may yun, sarili mahirap ka pera. kasi sa kanila Tsaka sa Grab kasi, di ba, may loan. Kaya sana, yung mga kapwa Grab ko, ginagamit sa tama yung loan. Kasi yung iba, sige, may loan naman tayo. Sige lang, gastador lang tayo ng gastador. Kaso, pagka hindi mo nabayaran yan, mahirap yan. Matatanggal ka rin sa pagiging Grab food niyan. Kaya, yung nag-loan ako, pinag-isipan ko ng maigig. Kaya sabi ko, gagamitin ko sa tamang paraan to, pambayad ng motor. Yung kalahati, ipinambayad ko na agad sa mga proyekto sa eskwelahan para malinis na agad. Wala na akong iisipin. Kaya, ganun lang talaga. May nakalana sa pera ko na pinag-loanan ko. Ang convenient kasi no, na meron loan. Pero ang mahirap doon is paano mo magamit ng tama nga. Yes. Kaya ando doon lang siya, pero sana magamit ka ng tama. So yung mga rider, yun, pag-isipan nyo before nyo gamitin, di ba? Yes. Ayun. Paano mo naman na ma-manage? Kasi, syempre, working student ka, di ba? So, paano mo na ma-manage yung pagod mo sa buong araw na nag-aaral ka, nagkatrabaho ka, nag-aasikaso ka pa sa bahay? May outlet. Ayan, Oo, may outlet ka napakaganda ba? ng tanong niyo, ma'am. Actually, meron ako ngayong madalas natutulala ako kapag nag-iisa ako. Kasi madalas sa bahay wala akong kasama. Kasi yung tsuhing ko, madalas nasa bundok yon, nasa Kalawis. Kaya minsan nasa bahay ako mag-isa. Tapos ko magtrabaho, nararamdaman ko na yung pagod. Minsan natutulala ako, iniisip ko lahat. Iniisip ko yung mga assignment, iniisip ko ba kung may mararating ako sa buhay. Madalas ganun. Madalas na-pressure ako. Kaya ang ginagawa ko talaga, binibitawan ko muna yung cellphone. Kasi nalulunod din po ako sa social media. Yung mga TikTok, yung mga quotes, yung mga vlog na yung natutupad yung mga pangarap, yung mga ganun. Sabi ko minsan, bawasan ko rin yung pag-social media ko. Baka na-adapt ko lang masyadong energy na ganun. At syempre, sa mga kaibigan ko, na walang sawang kinakausap ako, kinakamusta ako, nagpapasalamat ako sa inyo. At sa girlfriend ko po, na si Angel, palipad na rin siya ng abroad ngayong August 5. Kaya kahit pa paano, sana maging maayos po yung magiging trabaho niya doon, kasama yung mga tita niya. At kung may awa ang Panginoon, makasunod din po ako sa kanya, o kung ibang bansa rin ako sa ibang bansa, o kung anong bansa ako mapunta, sana makapunta rin po ako. Hindi ko sinisigurado magiging teacher ako sa hinaharap, pero kung ano ibigay sa akin ng Panginoon, igagrab ko, ikukunin ko, itatrabahuin ko po. Ayun. Nice. Ganda ng thinking talaga niya. Ano nga, yung dun sa social media, no, yun nga yung parang kailan mo na kailan mo nakuha yung first million mo. Yeah, Siyempre, po, ganun. yun yung may pressure kasi siya Oo. 'di ba?
may pressure siya eh. So tama, instead of mag-isip ka ng kung ano-ano, maglaylo ka na lang dun. Kasi baka nga dahil yun yung napapanood mo, yun yung magiging algorithm mo. Pero pwede mong siyang i-turn into positive way, positive approach, 'di ba? Yun nga lang, ando din yung pressure kasi. Opo. So good thing at hindi ka na lang nagpapa-apekto. Yan, tuloy-tuloy ka lang kung ano yung ano mo talaga ngayon. Ano namang lesson ang nakuha mo sa pagiging student at worker? So may mga realization ka na ba? Ganun. Feel mo na ba yung Actually- reality? Actually, mahirap talaga kung sa mahirap. Kasi yung iisipin mo yung paano ba ako magkakapera sa araw na to, kinabukasan, yung gano'n. Hindi tulad ng mga ibang, kaibang mga kamag-aral ko na binibigyan na lang ng pangangailangan ng mga magulang, hindi na sila kailangan magtrabaho. Pero hindi ko siya ginagawang excuse, kumbaga. Para sa akin, isang motivation. Kasi kung makatapos man ako, alam ko sa sarili ko na kung paano paghirapan yung pera, kung paano magtrabaho. Kaya naging lesson sa akin ito. Kaya naman, nagpapasalamat ako na naranasan ko to sa buhay ko at hinubog ako nito kung sino ako sa ngayon at sa kasalukuyan po. Yun po. Ganda. Yung positive approach. Yan lang ng ganyan lagi. Talagang hindi ka mahihirapan sa buhay mo. Feeling ko naman. Kasi 'di ba sa ibang tao, bakit Ang gaan ng aura niya eh. Oo, ganun. pag sa ibang tao kasi, bakit ganito? Ba't hirap ako? 'Di ba? Laging bakit? Laging Bakit? pa-negative Bakit? yung tanong. Actually kasi pag ina-adapt mo na magreklamo, may masasagot ba yung pagre-reklamo mo? Tama. Kasi kung reklamo ka ng reklamo, parang ganun lang. Iikot ka na sa cycle na ganun. Kung sa 26 na to, reklamo ka na reklamo. Sa 27, reklamo ka na reklamo. Wala mangyayari sa buhay mo. Ganun lang, ganun. Tama. Take action talaga. Ikaw talaga ang tutulong sa sarili mo. Ikaw ang gagawa ng paraan para maging maayos ang buhay mo. Hindi ibang tao. Siguro yung ibang tao, pagsasabihan ka lang, pero ikaw pa rin talaga yung gagawa ng paraan sa sarili mo para ayusin yung buhay mo. Ay, eto, may tanong pala ako. Bakit ano yun yung course? BS bakit? Ed, BS Major in Ang Filipino. ganda ng question nyo. Actually, ang course ko talaga, parehas kami ng girlfriend ko, BSBA, major in financial management o kaya business ad. Ngayon nangyari po, dalawa po kasi ang course sa PLMAR na pwede mong applyan nung fresh pa lang kami, freshman. So, ang una ko in-apply, BSBA, pangalawa, Eduk. Ngayon, nakapasa Eduk po. pala. Opo. Ano yung sinabi ko kanina? Tama naman po. Eduk. Eduk pala. Oo. Ngayon, nakapasa po ako sa education. So, dalawa ang subject na meron ng education. Pagkapasa ko ng education, may dalawa pa akong pagpipilian, math or Filipino. Marunong naman ako sa math. Sa Filipino kasi, akala ko talaga, ang gagawin lang namin, mga salita lang. Hindi pala ganun. Sobrang layo na salita pala ang mangyayari. Na hindi ka pwede gumamit ng parang siya. Hindi siya pwedeng gamitin yung pag nakikipag-usap ka na parang ganito siya, sinong siya, bawal talaga yung pahihiyain ka ng mga So professor. dapat Kaya yung mga- indirect kasi yung siya na word, 'di ba? Opo. Dapat, hindi, kunyari, Pagtukoy. dapat, pagka tinuro mo siya, hindi siya dapat siya. Sila, liga. Parang ibibigay mo agad Specific. specific po talaga. Yung parang naman, walang salitang parang. Kaya pag nakakita kayo ng mga artista na nagsasalita ng ganun, tatawa ako minsan eh. Kasi naalala ko yung professor ko. Kasi sabi ko, sir, nagsasalita ng parang yung artista. Walang salitang parang. Wala. Hindi mo siya Natagalog? pwedeng hindi mo siya pwedeng ibigkasin sa pakikipag-usap ang parang. Wala talaga. Galing. Ganun siya. Masakit sa ulo ang Pilipino, pero pag naunawaan mo, masaya. Masaya siya. Di ba sabi nga nila, madaling aralin yung Ingles. Opo, kasi wala siyang mga pang-ugnay, wala siyang pang Yun. ganon, ukoy, etc. Wala siyang ganon. Kaya ang hirap ng Ng Filipino. Oo. Talagang kung i-aaralin natin yung salita natin, tayo mismo ay mispronounce, yung maling paragraph ang ginagamit natin sa pagsasalita. Ang mga balbal. Oo. Balbal yung mga nagagamit natin, hindi siya Mga- purong Tagalog. hindi siya Filipino. Ya, sa, mga ganon, mga ganon po. Talagang hindi tayo Ang nakakawa nga lang po, nakakaiyak nga lang pong sa panahon natin ngayon, nakakalimutan na po ang Pilipino. Actually, ang dami naming Filipino major, kulang-kulang Talaga? 600 na student. Pero Dami. ngayon po, may nabalitaan kami na ang Filipino major ngayon talagang
hindi nagkakaubusan na nagkakasobra-sobra na ng isdat at nagkakaubusan pa ng isdat. Kaya kung magiging teacher kami sa hinaharap, baka hindi kami Filipino major. Ibang subject ang magiging ituturo namin at ang masakit pa nun, aaralin pa namin yung ibang subject na yon. Ayun yung nakakaiyak doon. Bakit? Bakit kailangan May mo, kakilala diba? po kasi akong Filipino major. Pero ang tinuturo niya po ngayon, halo-halo, science, math, English. So lahat yun may libro siya. Kaya nakaka-drain daw talaga. Pero ang mga hawak niya elementary. Diyan sa may Sunrise sa F. Torres. Shout out Micah. Kasi nga hindi masyado nagagamit. Ganun. Mga gamit mo talaga ang Pilipino pag may lisensya ka na. Pag may lisensya ka na. Kasi stick to one na yung subject mo. Depende na lang talaga sa curriculum ng eskwelahan kung paano nila palalakarin yung eskwelahan. Kung Pilipino ka lang ba talaga o baka may ibang Ganun subject rin ka. pala, no? Pwede ka rin nilang i-transfer. Pero it's up to you kung i-accept mo Yes, yun, yes. di ba? Apo. Kung gusto mo i-pursue talaga yung career mo, yung mga taga-nationalist, di ba? Yung mga nationalista kung tawagin, yung mga talagang ano sa mga Filipino, yung mga ayaw mag-abroad, yung mga ganun kasi nationalista eh. Pero siguro ako, pagka-graduate ko, magpapahinga lang po muna ako ng mga 5 buwan. Para mapahinga ko lang muna yung isipan ko, makapag-isip-isip kung ano yung mga gagawin kong plano sa buhay, ganun po yung gagawin ko. Kasi karamihan na kaibigan ko na graduate, hindi sila naging teacher. Talaga? Naging BPO, naging vlogger. Yung iba talaga wala sa pagiging teacher talaga. Wala Talaga. Kaya nakakaiyak talaga isipin na yung pinag-aralan mo hindi mo nagamit. Nasasayang. Pero ikaw, pagka-graduate mo, gusto mo ba magturo talaga? Kung sa sarili mong Kung ikaw, desisyon, oo, kung ikaw talaga. Ako po, medyo masakit to. Kasi may nagsabi kasi sa akin na nag-aral ako ng 4 na taon. Inip na ako makatapos, makuha yung diploma. Tapos pagpasok ko sa eskwelahan, mag-aaral na naman ako. So ayun yung parang nagsalita tuloy ako ng parang ayun yung nakakatakot doon na Zero. na mag-aaral na naman ako na ayoko na nga sana pumasok ng eskwelahan, di ba ganun. So siguro kung magtatrabaho ako, siguro mga 2 taon, experience lang. Then kung sakaling, yun nga po, ma-pursue ko po yung pag-abroad, sana matuloy po ako. Kasi hindi ko naman po sa sinisiraan po yung Pilipinas, pero talaga ang hirap ng pamumuhay dito. Ang dami na yung opportunities ng mga Sobrang teachers hirap. abroad. Oo. Sobrang hirap. Yun yung kasi sa pagiging teacher eh. Continuous learning talaga. Hindi porket gumraduate ka na, hindi ka na mag-aaral. Mag-aaral ka pa rin ng mag-aaral. Walang katigilan sa pag-aaral pag naging teacher. Kaya akala mo matanda na po yung teacher pero bata pa. Kasi Yun, tumatanda diba? po dahil sa pagtuturo, sa mga pasaway na bata. Stress. So stress talaga. Opo. Yun nga, ang pagiging teacher talaga is passion talaga, hindi siya work. Kaya nga naalala ko sinabi na Sir Hadaoni na dapat sa first year pa lang, kung hindi mo talaga plataforma maging guro, tumigil ka na. Kasi kung hindi mo gusto yung isang bagay, sobrang hirap tanggapin sa sarili mo yung magpakatotoo ka lang talaga. Eh ako, madaldal ako eh. Makapal yung mukha ko eh. Masanay ako makihilobilo, kaya sabi ko, magagamit ko naman to kahit paano. Kaya yun, nagpatuloy ako sa ganito. Yeah. Buti may mga ganun rin na prof, teacher na from dun pa lang sa simula, nagga-guidance na sila na ito yung kakaharapin mo, Yes. ito yung reality dito, di ba? Kasi gaya ng kunyari, mga business course, wala naman nagsabi sa business course na hindi ka naman pag-graduate mo, maghahawa ka ng kumpanya eh. Di ba? Yung mga ganun ba na Yung parang, iniisip mo na turo-turo lang, hindi pala ganun. Yun eh. Meron palang mga gagawin na lesson plan. Everyday yung lesson plan. Yes. Kaya nga Pero may nagbago na ngayon eh, pang 1 linggong lesson plan na. In-explain sa amin meron kasing, ang sinabi sa amin sa DepEd, akala mo talaga napakahigpit, pero pag nasa DepEd ka na, maninibago ka, baka magulat ka, minsan may mga hindi pala ganun pala kahigpit, nakakalusot yung mga ganong gawain, kaya maging open-minded daw kami sa ganun. So, pag nandun ka na sa mundong yon, magagamay mo rin talaga lahat. Yes. Kaya nga nun, iniisip mo na lesson plan for today lang pine-prepare. Pwedeng weekly pala. Yes po. Tapos kinakat-cut lang niya. Yes po, yes. Galing-galing. Maganda nga yun. Eto, pinakamalupit na Pinaka ba yan? Pinaka? feeling ko, kung may mensahe ka sa batang ikaw,
Ay, ang ganda. Anong sasabihin? Anong sasabihin mo sa Mukhang kanya? ending na ata to, ah. Hindi, marami pa tayo. May sabihin ako sa bata ko, siguro, hindi ka subuko. Kinaya mo. Kasi, bata pa lang talaga ako. Alam ko na eh, na, yun nga, wala akong kinagistan na magulang, at wala lang ginagistan na tatay, kaya sa lumaki ako sa lola ko, kaya ramdam ko agad yung hirap. Pero sa murang edad ko, hindi naman ako naging irresponsible sa sarili ko. Ginawa ko ng paraan para makatulong ako sa pamilya ko at makapag-aral ako. Kaya kung lahat ng mga pinagdaanan ko ibabalik yun, wala akong babaguhin doon. Kasi binuo ako nun kung sino ako sa hinaharap ngayon. Yun po. Galing. Ganda na. Kasi di ba yung regrets, yun yung sumisira rin sa tao eh, yung regrets. Mga Diba? what if. Kasi Mga kung, what if. kasi kung magpapatalo ka talaga, dalawa lang pupuntahan mo eh. Whether mapupunta ka sa hindi maayos na buhay o magiging maayos ang buhay mo. Kasi may mga pinsan ako na napariwara, kaya sana ayoko rin mangyari sa sarili ko yan. Naging Motivation. mo rin talaga, no? Yes. Minsan, masakit man isipin na yung visual na nakikita natin sa ibang tao, minsan yun yung nagiging motivation natin eh. Totoo. Nagiging do's and don'ts natin sa buhay na pag pumunta ka dito, baka dito ka rin pupunta, di ba? Ano namang mapapayo mo sa mga working student na kagaya mo? Ayan. Sa lahat ng working student na agaya ko, sa mga tumigil na kasabayan ko na mas pinili yung magtrabaho, hindi dyan nagtatapos yung kwento ng buhay mo kasi may dahilan kung bakit mas pinili mo munang magtrabaho. Baka dyan gumanda yung buhay mo kung hindi ka man nakapagtapos ng pag-aaral mo. At katulad ka, tinatapos ko yung pag-aaral ko, baka nandun din yung sa akin, yung kwento na mas maging maayos yung buhay ko. Pero, ayun nga, ipagpatuloy lang natin ito at huwag tayong susuko sa buhay natin. Pahirap naman talaga ng pahirap sa buhay, pero tatagan lang natin. At syempre, kumapit din tayo sa Panginoon, lumapit din tayo, humingi tayo ng mga guidance sa Kanya kung paano yung mga gagawin natin sa araw-araw. Ayun lang po. Tama. Huwag mong susukuan, no? Yung pagod kasi talaga nandun eh. Kahit Pahinga lang yan eh. Oo, kahit sabihin mo nag-aaral ka lang, may pagod naman talaga. Oo, sa lahat naman eh. Ay, ano naman mapapayo mo sa mga estudyante na may mga privilege na nakakapag-aral ng hindi na kinakailangan magtrabaho. Siguro, sana wag nila sayangin yung ganong pagkakataon kasi kami ngang hindi sapat yung pamumuhay, ginagawa namin yung pinaka-the best namin para maging maayos ang buhay namin. Kaya sana sila, gawin nila yung the best nila at kung sakaling gumanda rin ang buhay nila, sana tumulong rin sila sa mga ibang nangangailangan. Magamit nila sa tama yung ganong privilege sa buhay at yung pag nakatapos sila sa pag-aaral. Ayun po. Diba? Hindi porke kasi minsan hindi na-realize ng tao na may privilege sila. Hindi nila na-realize yung hirap. Gaya nga nabanggit kanina ni Owel is ando dun yung alam niya na kung paano pinaghihirapan yung pera bago makuha eh. Tama po. Diba? Kaya nandoon yung binavalue niya na yung pera. Diba, sabi mo nga, bata pa lang siya. Nakalikom siya ng 40,000. 40,000 pa dahil lang sa pag-work as bagger. Which is magkano yung sweldo ng bagger? Minimum? 5, 6 to 7 pa ata ako. Below minimum. Below minimum. Ano pa yun, 2021? parang Diba? below Tapos nga yan. nakaipon siya ng ganong kalaking pera. Kaya nga. Baka nga po, hindi po ako kumuha ng motor, baka mas malaki pa pera ko eh. Diba? Which is okay lang kasi Nagagamit mo eh. na ano mo talaga siya eh, na-maximize mo yung use ng pera mo eh, di ba? Tama po. Yung malaking bagay talaga. So, punta na tayo sa nangyayari ngayon. Alam naman natin, publicly naman na ang dami nangyayari mga disgrasya, mga masasamang loob sa mga rider, di ba? Yes, Tama ba yung term ko? Maraming masasamang loob na nangyayari. Anong mali? Iisip ko rin. Maraming nangyayaring masasama sa mga rider dahil sa mga masasamang tao, masasamang loob. Opo. So, ang ano na lang, hindi siya question eh.
More on, Paano ka mag-iingat sa mga ganong klaseng tao? paano mo pinaprepare yung sarili mo Oo. sa panahon ngayon na medyo, kasi kahit sabihin Nakakatakot mong maging food, rider. oo, kahit sabihin food, may nananakawan ng phone, diba? Motor. Kahit hindi nga rider ay kahit hindi MC taxi rider or yung mga Grab service, ay food service, nananakawan ng motor eh. Paano Galing mo? ka lang sa isang liblib Oo, di ba? meron ako napanood, bumili lang siya sa tindahan, yung susi niya iniwan niya, tapos tinutukan siya ng baril, kinuha ng isa yung motor. Di ba? So, anong preparation ginagawa mo para ma-prevent mo? Or para ma-ready mo lang sarili mo before ka bumiyahe? Bago kasi ako bumiyahe, nagdadasal muna talaga ako. Nagdadasal ako, sana Lord, wala akong, lagi ko yung sinasabi na, sana wag po ako magkaroon ng kaaway sa kalsada. Kasi syempre, hindi mo naman alam lahat kung ano ba yung tumatakbo sa isip ng mga nagmamaneho eh. Kaya sabi ko, Lord, sana gabayan niyo po ako sa pang-araw-araw na biyahe ko. Huwag ako maaksidente. Pangalawa, yung mga nang-hold up. Ang ginagawa ko po doon, hindi talaga ako bumabiyahe ng gabi. Araw talaga. Kasi nga, malabo rin yung mata ko. May salamin na ako. At syempre, yung mga lugar na, mga madidilim, yung mga delikadong lugar, nakakatakot po. Kaya talagang umiiyos din talaga ako sa ganun. Kaya, ayun nga po, hindi ko naman sinasabing hindi ko sinasabing hindi takaw yung sa GrabFood na ma-hold up ka kasi nga pagkain na dinadala mo. Syempre, paano kung nag-book ng pagkain? Eh, nag-aabang na pala dun sa pinakalugar yung kukuha ng pagkain. Minsan iniisip ko po yun. At ang hindi lang po, yung pag-i-scam sa amin. Kasi kung mag-order ng 10,000 tapos cash, ewan ko lang po kung inaabonohan ni GrabFood yung ganong situation ngayon sa amin. Kaya sana wag naman po mangyari sa amin yun. Ito ba yung mga parang trip booking? Yes, totoo yung po mga yan. Ang pinakamakawawa talaga mga Food Panda. Kasi sa Food Panda, walang balikan. Aabonohan mo. Alam ko sa Grab, inaabonohan basta mayroon kang paliwanag at katunayan. Pipicturean mo yung lugar, pipicturean mo yung merchant, may babalik pa sa'yo yung pera. Mababayaran pa yung abala sa'yo. Ganon. Kudos sa Grab dun ha. Kaya nga eh. Kasi kawawa yung mga rider, di ba? So yun nga, yung ipo-point out ko lang yung mga yung mga kasabay mo sa daan. Kasi parang may term dyan na parang yung mga nakakasabay natin sa daan ay parang ticking bomb na parang parang unting kalabit mo lang pwedeng sumabog kasi hindi mo alam lahat kung ano yung mga pinagdadaanan. Meron diyang iba papunta sa hospital. Yes, Meron totoo. diyang iba galing sa aksidente. Meron diyang iba talo sa scatter. Totoo. Di ba? Parang hindi mo alam lahat yung ticking bomb na pag kinanti mo, pwedeng magsiklab yung apoy niya sa sabog. So yun talaga, nasa iyo talaga na lang. Kaya madalas po talaga pag nakakasabay po ako ng tricycle, jeep, tsaka bus, hindi ako pumabeso sa may kanan. Nag-a-adjust na ako ng kaliwa kasi yan, biglang kakat ng kanan yan. Yung sa may TikTok, maiipit ka nga ni, talagang kakanan talaga yun. Kaya ang Yun ginagawa ko, kakain ako ng pakaliwa. Ang gagawin ko, iiwas na ako sa kanan na yun. Kasi pag nasa kanan ka, didiretsuin mo yun, ipit ka talaga doon, walang pakialam yung mga taong mga Yun nag-drive na yung yun. sinasabing defensive rider. Opo. Tsaka, pinalay ko pinapayo sa sarili ko, kung maging tama man ako sa daan, hindi ko na para i-approach siya na titinan ko pa siya o sisibigawan ko pa siya. Wala naman mangyayari dun eh. Nagkamay naman siya eh. Hayaan mo na. Kasi dadaan lang naman yun eh. Maganda yung point na yun. Hindi mo na dapat palakihin. Kung tama ka man, Oo. hindi mo na dapat palakihin na, Di mo na lang ipamukha na tama ka sa kanya. Tama. Napahiya mo na nga siya eh. Tama. Yung part pa lang siguro na hindi ka na disgrasya, thankful ka na lang Sa araw-araw. Yun. So last, ito na yung Ito na, last pinaka-last. na talaga. Ano na lang ang mensahe mo sa mga kapwa mo rider? Doon pa rin dahil sa scenario natin ngayon. Siguro, ang mensahe ko sa mga kapwa-rider ko, mag-ingat tayo sa araw-araw. Yung perang na kinikita natin, gamitan natin sa wasto at sa ating mga pamilya. At ayun lang. At tawag doon. Mag-ipon tayo. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit dahil sa umuulan, biglang araw. Siyempre, kailangan maipon tayo kasi hindi naman tayo full-time na pag nagtrabaho tayo, bayad na kaagad. Tayo ang gagawa ng pera natin, hindi yung bayad na agad tayo. Kaya habang may ganitong platform na trabaho, mag-isip na tayo kung pwede ba tayo mag-business, mag-isip tayo na yung loan na binibigay sa atin, magamit natin na mag-business tayo ng ganito, panimula na puhunan, magamit sa hinaharap na hindi lang tayo habang buhay rider. Tama. Hindi lang tayo habang buhay rider kasi
sabihin mga 20 taon, 20 years na sa ganyan ka pa rin sitwasyon, di ba? Nakakapagod yun. Ako nga bata, naiinip na ako sa ganito eh. Kaya gusto ko naman ng iba ng trabaho. Saka baka hindi na rin kaya ng katawan. Yes, totoo po. Diba? Galing-galing. Palakpakan natin sa Owel. Napakasipag. Kaya nga napaka-positive approach. Napakadisiplinado. Yun nga, yung sinasabi mo kanina na yung aura niya, Oo. mararamdaman mo na ang ganda ng approach niya sa lahat, diba? Hindi, basta maririnig nyo sa mga komento niya na instead na ganito yung approach niya, diba? Ando doon kasi yung, siguro ando doon talaga yung dream niya talaga na gusto niya matupad. Oo. So, yun. So, ano? So, hindi ka ba parang early invite sa vlog mo o bibiglain mo na lang? Sa pagbablog ko. Siguro, Bibiglain? ano kasi yung gagawin kong vlog, pag nagka-work kasi ako, bala ko mag-motor daily vlog lang. Yung, Gusto mo ba siyang bibigyan natin ng slot kung gusto mong Alin? mag-promote ng early promotion kung gusto mo. pag nakagawa na po ako ng page, sir, doon na lang. may isisingit ko pa sa Tapos pagka-graduate na siya at nag-start na ng vlog niya, invite ulit natin. Pwede na, As pwede nga vlogger po, na. pagka naka-graduate ako, daling ko yung picture ko dito, di ba? Pwede. Gaganon Sa niya. as vlogger na. Para may before and after. Nice. So, okay ka na? May mga message ka pa? May gusto ka pa bang Siguro ang i-share? message ko lang po sa lahat ng may mga pinagdadaanan na ngayon na medyo nahihirapan sila, i-share po natin sa kanila. Baka mas mapagaan po natin yung loob natin at may labas po natin at makakatulong din po tayo sa mga ibang viewers na makakapanood nito. Laban lang, fight. Ayan, thank you. May isa pa pala akong ihabol, sorry. Ano? Nabanggit kanina na kudos doon sa mga kaibigan ni Owel na nangangamusta sa kanya. Yan yung sinasabi ko na maliit lang siyang bagay na parang itap mo yung person pero para dun sa tao na biglang Totoo po. di ba? Totoo, Nangangailangan siya, parang yung time na natutulala siya. Totoo Nag-iisip siya ng sarili niya kung kasi ang daming papasok sa isip mo. Pero yung time na tinap siya ng friend niya, nare-realize niya na buti na lang may mga friend akong ganun. Opo, totoo Diba? po. Nakakala mo baka wala sa iyong pakialam pero nag-iisip na pala na, kamusta na kaya to? Yun. Yung tipong sobrang tagal nyo hindi nagkita pero nakita kayo na parang ayaw nyo nang umuwi. Usap pa tayo, sige na, huwag na tayo. Ayun. Kaya nagpapasalamat ako sa mga kababata ko, Red, mga taga-Daang Bakal, mga taga-Buti, nagpapasalamat ako sa mga kababata ko dyan. Yun, thank you sa mga friends na ganun talaga. Kasi hindi mo alam kung anong na-feel ng tao eh. Di ba? Siguro kung friend mo talaga, may cue eh, na parang, parang hindi to Di okay diba? Oo, di ba? Tsaka nga po pala, i-shoutout ko din po si Mama Cecil. Pag may bili po ako sa tindahan nila, madalas niya akong kinakausap. Ano, pag-graduate ka na ba? Napaka-approachable niya kasi isa siya sa kaibigan ng magulang ko nung nabubuhay pa yung magulang ko. Talagang close ata o sandang dikit sila ni Mama. Kaya di ko din po alam ng kwento. Kaya shoutout po sa kanya kung paano na po. Parang anak niya rin ako pagka kinakausap niya na ako. Ano, gagraduate ka na ba? Papasok ka na ba? Kaya salamat po sa ganun ipagkwentuhan naman sa Diba? Maliit na bagay na kamustahin mo yung tao. Parang 1 seconds, uy, kumusta? Oo, diba? Pero sa taong, ay, meron pa palang nangangamusta sa akin. May diba? nakakaalala pa pala. Oo. Saka yung time na instead na isipin niya yung kung ano-ano, pwedeng mapunta doon sa chat niya na lang, sa conversation, Totoo po. physical conversation, di ba? So yun, malaking bagay yan sa mga taong, lalo na yan sa mga kapatid Tsaka yung mga kausap na hindi ka ginajudge, tinatanggap kung ano yung problema mo. Tama. Yes. Diba? Hindi man nila ina-absorb, ginagawa nila ng positive way na ganito gawin mo para relax ka, may kalmado ka, hindi ka mag-isip ganito gawin mo. Kaya salamat kudos sa kanilang lahat. Yun. Thank you sa lahat ng friends. Oo. Thank you kay Owel sa ating future na graduate. Hindi natin sure kasi kung ano niya, ipo-pursue niyang career. Pero, yun nga, depende na lang kay Lord kung saan siya dalhin. Basta kung saan siya dadalhin, pag pupursigihan niya daw, pag-iigihan niya. So, So, yun. yun. Thank you Ano, po. papaalam? Bye-bye!